Kaya ngayon na May reception pa. reception, bubugbugin ka. Nung time namin, wala. So somebody just, meron lang nag-introduce niyan along the way. No, Most wala like- yan dati. Oo. Most likely, sir, siguro. Mga- Along the way. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng kagitingan. April 9, 2026. Isang karangalan para sa akin ang makakwentuhan ang isa sa mga dakilang mangdarigma ng ating bayan na napalaban laban sa mga Moro rebels simula noong taong 1973. welcome natin si Master Sergeant Anderson Toginay. Master, welcome. Welcome dito, buddy, sa aking lungga. Dito sa Top Kapas Tarlac. Laki pa salamat ko, sir, sa iyo, Sir Harold, for inviting me to this very special event. Hindi ko na-expect na ako pa ay maharap sa iyo for this occasion. Well, ako po si retired Second Lieutenant Master Sergeant Anderson Duluan Tuginay from Yakan, Ifugao. Pumasok ako sundalo bilang trainee, Third class training. third class trainee noong 1973. Ay, 72 rather. June 1972, nasalubong ko yung pinsan ko sa Kiangan, na late Arthur Dulnuan, na nag-suggest sa akin na papasok kami bilang third class trainee para makaiwas kami sa ROTC program. So during that time, nagkataon na nasa Kiangan si the late trainee Abe Tingkihan na taga Kiangan na nagsabi na kung gusto nyo, procure niyo yung documents niyo at sumama kayo sa akin. So since we were so interested in joining the trainee as being third class trainees, we procured immediately all the documents. And we, together with Abe Tingkihan, we went to Cambaquino. And in Cambaquino, nagstay kami sa baras niya. Striker. Hindi sa striker, kundi just parang we just stayed with him. Sarili namin yung pagkain dahil nakakasera kami. One Master Sergeant Gado from the 5th Infantry Brigade helped us by submitting our documents to the brigade headquarters. Then finally, sometime before, on May 1973, kami po ay tinawag sa Camp Macabulos sa Tarlac City for the processing. Then after being processed, June 1973, we boarded Pantlangco buses. We were brought to Fort Magsaysay where our training, third class trainee, started. Yun po, sir. Gano'n ba kahirap dati ang mag-apply yung kumpletuhin mo yung papel, tapos yung proseso, kung i-compare mo sa kaganapan ngayon? Well, noon kasi ang requirement lang naman yung basic clearances, high school graduate ka. Ayun naman, hindi gaya na ngayon na you have to be college graduate, college level, o kaya test na graduate, yan ang pagkaiba. Saka nung araw kasi, 20-year-old ang kailangan na trainee, pero I was 18 years old pa lang noon, nakapasok na ako dahil ginawa ko sa affidavit. Ngayon, alam natin, sa lugar mo, ikaw bilang isang tribo na Ifugao, Yes, sir. marami sa inyo yung mga nag-join sa serbisyo at nababasa ko nga, yung warrior culture. Kumbaga, nung araw pa lang, nakikigira ng ibang tribo ang mga Ifugao. Pwede mo ikwento yon yung ano ang kulturang warrior ng mga Ifugao at saka yung sa World War II, maraming mga heroes doon. Sumuko doon si Yamashita na magiging isa sa reason bakit ka nag-sundalo. Well, actually, yung sinasabi mo, sir, na warrior culture ng Ifugao is perhaps noong earlier times kasi
ang mga bayan-bayan is hiwa-hiwalay sa ibang bayan because of yung geographical terrain. So most likely, yung bayan, halimbawa ng Tiangan at saka bang bayan ng Lagawi, hindi ka lang makakilala. So there's always the tendency na bayan mo. So kung ibang tao ang pumasok sa lugar, there's tendency na hindi gaano kilala. And pangalawa, yung earlier tradition ng Ifugaos, yung sabi nila na headhunting culture o kaya yung halimbawa may namatayan, may violence, kailangan igaganti mo. So Babawi. actually, it goes with the warrior culture ng tradition. So, sa World War II, most of yung mga pumasok as guerrilla is actually for survival. And it's part of culture siguro na pumasok ka being mandirigma. Yes, sir. So, may mga kamag-anak ka ba nun? Kasi duluan, familiar eh. Sa listahan doon meron doon parang wall of fame ng mga guerrillas doon. Maraming mga duluan, gano'n ang mga apelido. May mga tipong lolo ka ba na naging inspiration mo to join the service? None so far as I can recall, actually, ang Dulnuan is a common name ng Ifugao. Parang sa Lolan ay parang De La Cruz or whatever. So, gaya ng Dulnuan. Yung iba kasi, nakalangyang class. To be identified, gaya ng Dulnuan, ginagawa nilang Dulnuan. To be identified as one of the kalangyang class. Or sa nagkakalang class, there is another one. Ano yung class na yan? Kalangyang. Because Ano ibig sabihin ng class na binanggit mo? Is it parang sa ibang bansa, case sa India eh, parang ganitong ano ka? yung kalangyang kasi, they are the influential type. Influential. Dahil the influence, mas marami silang working animals, mas marami silang rice fields, and they have an influence in the society. Yes, Unlike yung common, dinawat-wat na ordinary lang workers lang sila. okay. Sige. Ang sunod ko ipakwento sa iyo, nakapasok ka na sa serbisyo. Yes, sir. Anong itsura during that time yung basic military training? Mga hazing na yan, yung mga pahirap na yan, yung mga dinaranas mo, para ma-compare natin, ano yung noon at ano yung ngayon? Well, nung kami noon ang third class trainee, pagdating namin sa Fort Magsaysay, nakasakay kami ng Pantrang Kobas. Pagdating, pinahinto yung Pantrang Kobas, tapos pinababa kami. And then we form a K, linya, going to the barracks. Tapos may isang cadre doon na instruct sa amin na hampasin namin yung dingding ng semento. Tapos sumalulo ka, sabihin mo, permission to enter the Malacanang Palace, sir. Ano yun, may solo? Barracks. Para Magsaysay kasi yung meron yung A-type barracks na malalaki. Two-story building na A-type ang itsura. So, pag nakahampas ka, tama yung sinabi mo na permission to enter the Malacanang Palace, papasukin ka sa loob, linya kami sa sort of parang supply room, bibigyan sa amin yung Gamit, raffle bag. And then, hagatin mo, hilahin mo hanggang sa assigned bags mo. So, sa gamit namin, ando na, complete na, steel helmet, liner, thunder belt, yung fatigue namin nung araw, kahit pagsalubong mo yung maluwag pa rin. Mahaba pa rin, malalaking, US Army fatigues nung araw. Unlike ngayon, pagpasok mo, maayos na yung uniform. Nung araw, ang third class trainee,
ang sweldo ng third class trainee yung araw is 60 pesos lang. 60 pesos. 60 Pero malaki pesos. na yan, malaki na yan. Noong araw, I don't know paano nagkasya yung 60 pesos yung araw. Pero ngayon, Kasya. malaki na ang sweldo ng sundalo. Oo. Dati, sa kwento mo, walang reception. Ngayon kasi also reception eh. Sa amin noon, actually, wala kaming reception dahil gabi kami nakarating sa Fort Magsaysay. Kailan, the following day, araw-araw na normal na formation, tapos normal na tuturo sa'yo, marching, magdakwok kayo hanggang point to the vessel. Masakit yun, magdadakwok ka. So yan lang. Wala naman yung wala yan ngayon na May reception pa. reception, bubugbugin ka. Nung time namin, wala. So somebody just, meron lang nag-introduce niyan along the way. No, Most wala like- yan dati. Most likely, sir, siguro. Along the way, most likely naman siguro. Wala nung 1970s, ibig sabihin. Not so far as I know. Ngayon, yung bugbugan during training, kung meron yan noon, ano yung itsura ng bugbugan? Is it tinitripan ka lang o dahil may kasalanan ka? Actually, nangyayari sa amin noon, nung batch training kami, by companies, dahil parang brotherhood na, yung company. Halimbawa sa amin kasi, doon sa E-Barracks, we were occupying the second floor. Kami, engineer company kami noon, we were this engineer company. Yung sa baba namin was si Charlie Company. So, minsan, the first days namin, nagsasama kami sa kainan. So, yung engineer, manggaling sa isang side, yung Charlie Company, magagaling sa isang side. Nagkaroon ng time na nagrambolan sa loob ng mess hall, nagpalawan ng kantin, mga gamit. Among the students. Among the trainees. So, after yung incident na yan, hindi na pinagsasabay na pinagpakakain yung dalawang By the way, we were 3 companies sasabay-sabay doon sa E-Barracks. Kami, the engineer company, the Charlie Company, at saka yung 4.2 mortar battery, all became the nucleus of the 22nd Infantry Battalion. 22nd IB. Kayo yon. So, supposedly, para tayo sa engineering unit. So, possibly, dahil after our third class trainee, na-assign kami sir sa engineer first ECB. So, yan ang for engineering unit sana ang sabi. Kailang may gira, instead na, kayo, engineering unit, ginawa kayong infantry. Sir, some of us from the engineer, linagay na kami sa 22nd Infantry Battalion. Para sa kalaman ng lahat, doon na buo ang 22nd Infantry Battalion. Valor. Yes, sir. Ngayon, sa logo niya, mayroong bundok. Ipaliwanag mo yung... Actually, kung bakit mayroong bundok ng Arayat sa logo ng 22nd Infantry Battalion is yung siunang, the first 22nd Infantry Battalion ay nabuo sa Pampanga. So, they were assigned, the unit was assigned history in Panaod in Bulacan. So, it shows, sa background, nakita yung bundok ng camp ng Arayat. With the background, nakita mo, palayan lahat. So, actually, it depicts yung area. So, from the 22nd Infantry Battalion, naging 22nd Battalion Combat Team. Then, disband sometimes 1955. Na-reactivate uli 1972 during the secession sa Mindanao. So, it was the first Camagong Battalion in Luzon.
Sa Visayas, the 1st Camagong Battalion was the 12. Mm-mm. At sa Mindanao, the 1st Camagong Battalion was the 28. Mm-mm. But the 2nd Infantry Battalion sa Luzon, sabay-sabay, kami na una. Okay. Gusto ko lang balikan na during your training, kasi nakaka-relate yung mga sundalo dito eh. Yung meron kang allowance, di ba? Tapos may mga PX o may nagbebenta. Anong itsura dati? May mga enlisted personnel ba na may mga tindahan silang maliliit o may PX na doon kayo pupunta? Maglilista kayo doon? Ganun na story. Actually, meron post-exchange sa Fort Magsaysay. Meron main base exchange na concessionaire. Pero bawat sektor, kaya sa amin sa Sector 3, nung salang training namin, meron din isang maliit na PX. PX doon. Now, nung nasa second class trainees na kami, hindi lang kami pumunta sa, dahil sa barrio militar na andon ang residence ng mga enlisted men, iba daw, may mga kanya-kanyang tindahan, maliit na tindahan. So, doon na kami napupunta sa Authorized kayo pumunta doon? Nung second class trainees na kami. Nung third class trainees kami, siyempre masyadong restricted pa kami, sir. Okay. So, ganun pala yung itsura. So, yung baryo militar dati, as early as 1970s, andyan yan, existing na yan. Existing na, sir, yan. Natirahan lang siya ng mga on-post o naka-duty sa CBNID. Yan sa current day CBNID. Actually, ano daw, sir, ang pamilya nila, mga sundalo. It is actually a civilian community. Family ng militar, mga sundalo inside camp. Kailang nahiwalay. Nahiwalay doon sa meron silang area na ang tawag doon ay baryo militar. So yung baryo militar, actually, meron siyang sariling school. Yung AFNOM nung araw. Okay. Ito yung isang gusto ko pang mapag-usapan din natin. Pagka-graduate mo ng 6 months, Yes, sir. BMT yon, katumbas ng candidate soldier course ngayon. In fact, ngayon, shorten, 4 na lang eh. Ngayon ay automatic private ka. Nung kayo, pagka-graduate mo, first city? Yung ba yun? Pag-graduate, sir, ng third class trainee, automatic, maging second class trainee. Second class. Yeah. Sa second class trainee, after 6 months, automatic first class trainee. Pero wala ka ng training nun? Wala na, Duty na. Nag-duty ka na sa post, gwardiya sa post. Second class to first class yan. First class. Now, kung hindi ka na-enlist sa first class trainee ka, automatic terminated ka, balik ka sa civilian. Or, yung sinabi mo na drafty, paano ka? No. Yung drafty servicer, pumasok lang 1973 na, nung dahil yung Camagong concept. Ano ba yung Camagong concept? The Camagong concept, the brainchild of General Sagala. Wherein, nung araw kasi magulo yung Mindanao and it needs several battalions to be deployed to Mindanao all at a time. Now, training and activating a battalion, a regular battalion, will take time. Maraming enlistment. So, ang ginawa, brainchild ni General Sagala was the Camagong concept in support to the Oplan Pagtitibay. Yung Oplan Pagtitibay is the deployment of several battalions in Mindanao dahil it was then under cessation threat ng MNLF. So, doon na po yung Camagong concept ng Army. So, yung pagbuo ng 22nd IB is because of that Camagong concept. Yes, correct, sir. After ng first class training mo, nasa field ka na, after your first class training mo, you will be extended for another year. You'll be extended for another year. So, ibig sabihin, after third class, second class ka, deploy ka sa field, battalions. Kompletuhin mo hanggang first class. So, that is actually 1 year. 6 months, 6 months. So, after first class, hindi ka pa na-enlist, i-extend ka ng another year. 1 year uli.
as draftee. As draftee. During that time, under the law ng Camagong concept, you will be receiving a pay grade equivalent to that of a private. 180 pesos monthly. Oo. Pero yung may kwento ka sa akin, yung draftee, DFT, may ibig sabihin. Kasi nung araw kasi sir, after first class failure, naging draftee ka at hindi ka pa na-enlist, yung iba kasi karamihan na sa field, medyo napalaban na o napalaban na yung mga trainees, draftee na. So, iba, may sungay na. At yung draftee, ang abbreviation nun is DFT. So, mga draftee, ginagawa nilang acronym, ang DFT, due for termination. So, minsan, desperado na, di ba, terminate na, minsan, magugulo na mga yan. Dahil, Apektado yung kanilang moral. Moral. part of the moral na. So, kailangan talaga, maraming draftees na hindi na-enlist sa serbisyo. So wala yun silang kung namatay ka sa draftee, wala kang pension. Wala. So maraming ganyan. Maraming ganyan. No. At meron akong kasamahan, Sabino Bantugan from Bataan, Saysayin, Bagak, Bataan. Na-terminate. Hindi siya na-enlist. Gusto niya ma-enlist pero hindi siya na-enlist. Hanggang siya ay makonbinse na mag-join sa New People's Army. Oh. So, he was recruited by the New People's Army. Naging member siya ng Esparo. Hitman. Naging kilabot na Esparo Commander Dito sa Luzon. sa Bataan. Sudanim Commander-in-Chief. Dahil very close ko siya, one time we went to Bataan, family, pinuntahan ko yung bahay nila sa Saysayin, Bagak, Bataan, nanap ko siya. It's learned na namatay siya sa Mindoro dahil sa yung NPA daw ng Bataan ay nag-reinforce sa Mindoro. So, yan ang kwento ng pamilya. Okay. So, part ng demoralization ng ibang draftee noon, iba naging maoy, ang iba ay naging NPA na tuloy. Very rare cases naman sir yung isolated cases lang naman sir ng Yung sa kanya. ng nag-join ng ground. Okay.